Para mas maipaliwanag pa kasi ngayon meron tayong tatlong grupo. Ang sinasabi din ng DSWD, magsisimula na po yung pamamahagi ng cash assistance sa susunod na linggo. Dito nga po sa tinatawag na Uplift or Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Program ng gobyerno na tulong po ng gobyerno para sa mga kapatid natin na nahihirapan sa taas po ng presyo ng langis dahil sa nangyayaring tensyon dyan po sa gitnang silangan. Kasama po natin para ipaliwanag itong Uplift si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga ng Ted and DJ Chacha. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Good morning po, ASEC. Pwede ba nating lakas dyan, Kuya Aaron? Yung audio lang ni ASEC, medyo mahina lang yung dating sa akin dito. Thank you so much. ASEC, sige nga po, pag-usapan natin ngayon. Para lang po sa mga kapatid natin na nakikinig, 30 grupo ang tatanggap ng ayuda from Uplift. Paliwanag natin isa-isa. Sino-sino po itong tatlong grupong ito para malinaw lang po dito sa mga qualified beneficiaries na tatanggap ngayong linggo, kung di pa tayo nagkakamali, nitong ipamimigay na ayuda ng gobyerno? Well, tama DJ Chacha. Sa ilalim nga po ng Executive Order 111, yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, mas pinaigting pa natin at mas pinalakas yung pamamahagi ng tulong para sa mga pinaka-vulnerableng sektor nang sa gayon mo-caution yung impact ng ongoing energy emergency. Tama yung nabanggit mo DJ Chacha. Ngayon po may tatlong pangkat tayo. Yung Yun lang, may problem tayo sa ng sa mga linya niya. 4-piece beneficiaries at Ayun. mga walang gutong program beneficiaries. Banggitin ko na kung ano-ano ba tong grupo na to. Para siguro mamaya tanungin na lang natin yung tungkol doon sa mga listahan. Partner, yung unang grupo, ang sinasabi ng dito, 3.5 milyong pamilya daw ang magiging beneficiaryo ng first group. Ito yung mga beneficiaries na ng 4-piece at ng walang gutom program. So sa listahan ito, wala na tayong problema kasi meron na talagang kasalukuyang listahan ng gobyerno dyan. Yung second group po, mga kapatid, meron naman daw ditong 2.5 milyon na mga mahihirap o near poor na pamilya ang natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System ng PSA o Philippine Statistics Authority. So ito medyo listahan, bagong listahan na manggagaling sa PSA. Magkano daw matatanggap nitong second group? Ito po yung mga qualified SSS members na. Ito, dito sa second group, sila yung tatanggap ng 2,000 pesos ng 6 na buwan. ASEC Irene, nandiyan ka na po ba, ASEC? Yes, DJ Chacha, opo. Okay. So, kanina ina-explain ko po yung tungkol doon sa first group. Tama po ba, yung first group, may listahan na tayo doon, 4-piece members, walang gutom program, wala tayong That's magiging problema. Ito po bang first group, second group, and third group, pare-pareho natatanggap ng 6 na buwan ng tigda 2,000 piso? Yun po muna. For the first group, DJ Chacha, tama yan. 4-piece beneficiaries at walang gutom program beneficiaries. One time lamang po, minsan lang po sila makakatanggap ng 2,000 pesos na uplift assistance. Yung group 2 at yung group 3, 6 na buwan po sila makakatanggap ng tig 2,000 piso. Oo, kasi ano po ang dahilan ng gobyerno doon kung bakit yung group 1, one time lang, at kung bakit yung group 2 at group 3 ay 6 na buwan tatanggap? Apo, yung group 1 po kasi, since they are existing beneficiaries of social protection programs, one time lang sila sapagkat may tinatanggap sila buwan-buwan. So Yun. kahit na wala na yung 2,000 piso, ay meron pa rin silang conditional cash grants for 4-piece beneficiaries at meron silang monthly food credit para naman po sa mga walang gutom program beneficiaries. Kumbaga, additional lamang pong itong i-provide natin. Nagkaroon tayo ng vertical expansion, kumbaga dinagdagan natin yung existing na tinatanggap nila mula sa PAMA. Oo. Doon sa first group, wala tayong magiging problema because obviously, meron na pong listahan. Tama po ba, ASEC? Ang DSWD. Tama po, meron tayo. For the first lahat group. naman po sila targeted. So may listahan talaga na basehan Oo. sa pagtukoy po sa kanila. Okay. Paliwanag lang po natin yung second group. Kasi itong second group at saka third Yung group, second group naman po, sila ay mahihirap din. Mm. Kabilang din yung 2.5 million households dun sa poor and may near poor po yan. No? Yung near poor, that's 25% above poverty threshold. So kung yung mga
nakasama dito na mahihirap, ang kinikita ay nasa lower than 13,000 plus, no? Kasi that's our poverty threshold. Pero po, hindi sila kasama sa 4Ps. Hindi rin sila kasama sa walang gutom program. And then, sila pa yung mga sabi ko na near poor, they're above the poverty threshold, which is 13,000 plus nga, but we just got 25% of that population. And wala rin po tayong problema ba sa listahan nito so far? Tama po ba? So ito manggagaling sa PSA mismo yung list kung sino-sino po yung nasa Tama second po. group? Opo, kasi kung matatandaan, meron tayong community-based monitoring system. Ang mga local government units po, no, yung nanguna sa pagsasagawa niyang CBMS, and then naisumiti nga po sa Philippine Statistics Authority. So ang ginamit po natin, yung pinaka-recent, yung 2024 CBMS. So dyan po natin natukoy yung poor and near poor who are not belonging in existing programs of the government. Okay. ASEC, yun pong community-based monitoring system na meron na kayo, ang sabi po sa balita, 2.5 milyong mahihirap and near poor families. How many people po yung tinutukoy natin dito? Let's not talk about the families itself. Yung mismong tatanggap na binabanggit nyo na lower than 13,000 ang sinusweldo. May tansya na po ba tayo kung ilan ito? Yan, 2.5 yan, DJ Chacha. Okay. Kasi, households, while households yung unit of measure natin, pero one member or one representative From of the each family household will receive. Opo. Okay. So hindi ibig sabihin, no, halimbawa, kung ako 13,000 ang sweldo ko at yung asawa ko lower than 13K ang sweldo, isa lang sa amin ang pupwedeng tumanggap ng 2,000 pesos per month. Hindi na po pwede yung mister. One member per household. Ganun lang po yon. Tama po, DJ Okay po. Chacha. Sa Group 3, ano naman po ito? Kinaibahan sa Group 2. Etong mga qualified SSS members na binabanggit po ninyo. Yes, yun naman pong pangkat o yung Group 3, 1.5 million yan na manggagawa. Kumikita po sila pero mababa yung kanilang kita. So tinukoy po natin yan using pa din the 2024 CBMS data and then binigay natin sa SSS para matukoy kung sino po yung mabababa sa 20,000 monthly salary credit o yung kanilang contribution. Okay. Of course, employed, and then merong isang contribution noong 2025 or 2026. At least one contribution o nakapaghulog sa SSS. And then, meron po silang SSS disbursement account. So, yun po yung ating naging criteria para sa pagtukoy naman dito sa Group 3. Again, employed po sila pero mababa lamang po yung kanilang kinikita. Oo, magkano yun? Kasi sa 2 po, malinaw na 13,000 and below. Doon sa Group 3, may a certain amount po ba tayo na itinakda dito? Yes, ginamit natin yung matrix ng SSS. Kaya lower than 20,000 monthly salary credit ang naging basihan. So ayun, at least mas malinaw. For Group 2, lower than 13,000. For Group 3, lower than 20,000 pesos. Si Group 2, manggagaling po kay PSA yung listahan na sabi niyo po kanina meron na. Si Group 3, manggagaling sa SSS yung listahan. Tama Paano po kung nagsimula na ang bigayan pero may mga nakikinig sa atin halimbawa na sabihin na natin na hindi na isama? Paano po kaya kung ganun? Okay. Alam niyo po nung tayo nakipag-usap sa PSA, ito po yung naging explanation. Noong po kasing ginagawa yung CBMS data, ay marami daw pong mga households ang hindi nagpa-interview, kumakatok yung mga enumerators, ay hindi po sila kinausap o pinagbigyan. Kaya ito yung sinasabi natin na kapag po mayroong mga legitimate na mga enumerators naman po na nagtutungo sa inyo po mga tirahan, pagbuksan niyo po ng pinto, i-verify nyo lamang po kung talagang sila ay representative ng government at magpa-interview po kayo. Kasi mahalaga po yung datos sa ginagawa natin na pagtulong sa ating pong mga kababayan. Kasi may mga targeting systems talaga na dapat po nating maging basis or reference. Ngayon po, kung halimbawa naman nagpa-interview sila pero still wala pa rin ito yung sinabi ng PSA na may limitation din kasi 2024 ito ginawa. So kung nagkaroon ng changes sa well-being in 2025 or in 2026, talagang hindi sila mapapasama. Oo. So, ASEC, ibig sabihin, wala nang tsansa yung mga qualified pero hindi kasama sa listahan. Yun po ang madaling sagot doon.
Opo, at least for this uplift Oo. assistance, DJ Chacha. Oo, Next oo. batch, kumbaga next batch siguro. Opo, siguro po, no, dun sa susunod na mga social protection programs natin na gagamitin ay yung updated CBMS. Magkano po ang inilaan nating budget for this? Kasi kung 6 months into it, we are talking about 2.5 million sa Group 2 and another 1.5 million sa Group 3. Magkano po inilaan ng gobyerno dito? Opo, nasa mga 55 billion pesos po ang inilaan na pondo para dito sa uplift assistance for 7.5 million Filipino households. Sanggaling po yung budget, ma'am, sa GAA po sa particular? Batay po doon sa inilabas Manong Ted na executive order, nakalagay naman po na manggagaling yan sa existing appropriations ng DSWD and maari pong masupplement ng iba pang mga available resources. Okay, so galing po sa GAA under DSWD na pondo. Opo. Opo. Again, ulitin ko po, no, from the existing appropriations of the DSWD and maybe pwede ring manggaling doon sa iba pang mga allocations o mga savings as mentioned doon sa DBM National Budget Circular. Pero hindi ho magagalaw yung pong nakalaan na para sa AIC, halimbawa, at saka yung isa pang programa, yung... Yakap. Opo. Akap. Yung AKAP, hindi na po magagalaw yon. Tama po. Hindi po magagalaw yung mga existing appropriations ng DSWD for its programs and services na currently pinapatupad po natin. And Manong Ted, wala na po tayong, wala na pong AKAP. Sorry. AIX na lang po. AIX, ano? AIX. Opo, Manong Ted. Okay. Ngayon, ma'am, yung mode po ng pagbibigay, paano po ito, ma'am? Doon po sa 4Ps, kasi kayo po ay digital na, di po ba? Meron na ho kayong doon talagang pamamaraan ng pagbibigay ng ayuda. So, dito ho ba, paano? Yung tama po. For the 4Ps beneficiaries, automatic top-up po yan sa kanilang cash cards. In fact, ngayong araw, meron na pong makakatanggap sa kanila. Pero linawin lang po natin, Manong Ted, based on Land Bank's letter of instruction, nasa 1.4 million households lang po ang kayang i-credit o i-top up yung kanilang 2,000 pesos monthly credit. I mean to say, uplift assistance. And then the remaining 4Ps beneficiaries tomorrow po. No? Kasi may limit yung pag-credit ni Land Bank. Po. Ngayon, yung walang gutom program beneficiaries, meron po kasi silang redemption period. Kasi tandaan po natin, bagamat may electronic benefit transfer card yung ating walang gutom program beneficiaries, food credit po yan, hindi cash. So pagpunta nila sa kanilang redemption area o dun sa market day natin na tinatawag, magkakaroon ng manual payout o manual distribution ng 2,000 pesos. Again, one time lang po yan. Now, for the group 2, unahin ko muna, Manong Ted, yung Group 3. Yung Group 3 kasi, ang requirement niyan, dapat meron silang SSS distribution, may disbursement account. So, i-credit po ng SSS sa kanilang disbursement account. Yung 2,000 pesos uplift assistance. Ngayon, yung Group 2 naman po, yung first payout nila, manual. Kasi, Manong Ted, hindi sila kasama sa mga programs natin, Opo. So wala pa talagang, kumbaga hindi pa natin nagawa yung know your client. So first, manual payout. Pero pagpunta nila doon sa payout site, meron na po tayong representatives from PSA, from the SWD, from Land Bank, from GCash. I-enroll na po natin sila so that the succeeding uplift assistance ay matatanggap na nila through electronic means or digital platforms. Sige, nationwide ito po, ma'am, di po ba? Tama po, Manong Ted. Oo. Saan kayo na naman po uuna at paano po yung information dissemination sa mga target recipients and again, yung pong physical po na pag-aayos para wala na naman pong mga issue ng nahihimatay, etc. Yes. Opo. For the 4Ps beneficiaries at walang gutom program beneficiaries, may advisory tayo sa kanila, informing them kung kailan na top up na yung kanilang uplift assistance. For Group 3, may email or may notification ang SSS para doon sa mga kabilang dyan sa Group 3. Now, yung Group 2, ang local government units po ang nag-inform sa kanila pong mga nasasakupan.
kung sino yung kabilang doon sa CBMS. At sila po yung nagsabi na dito kayo magtungo sa araw na ito at kayo yung makakatanggap noong pong 2,000 pesos. So again, we've agreed with the local government units na silang mag-provide ng payout venue at mag-disseminate ng information. But again, that's for the first payout lang po, Manong Ted, Opo. because the succeeding payouts will be through digital means na. So, yung scheduling po, ma'am, paano po? Kailan po yung start? Kailan po yung actual na pamimigay nitong inyong third group na ito? At saan-saang mga lugar o ito ho by simultaneous? Yes po, Manong Ted. In fact, this week, meron na tayong mga payout activities. Kami po ay patungo ng Davao Occidental, actually sa Jose Abad Santos. But Manong Ted, dun po sa Malita, meron na po tayong payout for Group 2. Gayon din po dito sa may Barm area, like in Cotabato City, meron na rin po tayong payout for the Group 2. That's today. And then in Metro Manila, I understand meron tayo sa Mandaluyong, sa Makati, sa Pateros. Pero dyan sa NCR po kasi konti lang yung bilang po nung nasa Group 2. But for Group 1, again, ulitin ko po, 1.4 million mahigit po yan nationwide na 4-piece beneficiaries, matatop up na yung kanilang 2,000 pesos. Yung sa SSS, asahan po this week, meron na rin pong crediting sa kanilang disbursement accounts. Okay, yung Group 3 ho kaninyo, saang region may pinakamarami? Sa Group 2 po, Yung pangatlo na grupo. yung SSS. Hindi, pangatlo ma'am, yung hindi SSS. Kasi yung isa kasi SSS, iba ho yun, di ba? Kasi nga, yun may mga record na sila sa SSS. Yung pangatlo po, kaninyo na grupo? Ang pangatlong grupo kasi, Manong Ted, yung 2.5 million households, poor and near poor. Opo. Yung Group 3, yung SSS. I'm sorry, yung Group 2 po, saan? Yung Group 2 po, Oo. magkakaiba po yung bilang ng per local government unit. But since nandito po kami sa Mindanao ngayon, yung dun po sa may dito sa Region 12, dito po medyo malaki po yung bilang. Yun. Ito ho yung biktima ho ng ng paglindol tsaka ito hong mga nagdaang pagbabaha. Sige po. Yun ho bang pera din dito manggagaling sa LGSF, yung Local Government Support Fund? Manong Ted, hindi po I understand hindi po yan yung source because dun sa National Budget Circular nakalagay din po ng mga other appropriations as deemed as identified nga po by DBM. Sige. So ma'am, dahil nga po LGU ang punong abala dito sa venue at saka po yung mga pag-identify sa group 2 na ito, yung pong usapin na naman ng pag-EPAL. Opo. Well, of course, dun sa Group 2, dahil we've worked with local government units po sa pagtukoy ng venues, pag-workout ng distribution instrumentalities, pati yung sa manpower. We understand and we will respect kung nandun po sila. But wala pong programa and they will not be involved in the actual distribution of the uplift assistance. So kung halimbawa makita nyo po sila, nandun sila, nakatayo sila sa labas, we take it as an exercise of their official function. Tinitignan nila na maayos yung venue, maayos yung pamamaraan ng pagbibigay, orderly and peaceful yung mga payout activities. But again, ulitin ko po, they will not be involved in the actual distribution of the uplift assistance at wala pong programa, and the SWD will ensure na wala pong mga tarpaulins and other paraphernalia. Okay, sige po. So kami po magbabantay po para in case may mga sumbong na naman ma-forward po namin sa inyo para lang po sa kaalaman at aksyon ng kagawaran. Salamat po na marami, Ma'am Asek. Maraming salamat din po, Manong Ted, at asahan din po namin ang inyo pong suporta. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Si Asek Irene Dumlao ng DSWD sa napaka-importanting programa. Pamamahagi po ng pera ng bayan sa sinasabing mga deserving Filipino families. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.